Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga sa TVJ and syempre sa mga Dabarkads. So, ngayong araw po talaga ang birthday ni Maine Mendoza, March 3, 2025. Pero kagabi, na-celebrate na po ni Maine at ng mga Dabarkads ang kanyang birthday. So, iba po yung kagabi, iba yung nung Sabado, and iba yung ngayong araw. So, bali tatlong beses, no, sinelebrate ni Maine Mendoza yung kanyang birthday. Kasi kanina po sa Itbulaga, ay muli na naman siyang binati po ng happy birthday and nagbigay ulit ang Itbulaga po ng panibagong birthday cake. So, paalala lamang po ang Itbulaga ngayong araw ng Lunes ay pre-recorded. Nauna na po itong ni-record mga Kadabarkads bago pa siya mag-celebrate kagabi. Kaya po magkatugma yung damit na suot ni Maine ngayon sa Itbulaga at yung suot niya po kagabi. So napakahusay talaga ng Itbulaga dahil napagtutugma-tugma po nila yung mga mangyayari. So, eto pa po yung ibang mga picture ng Dabarkads natin kuha po sa birthday celebration ni Maine Mendoza kagabi. Si Alden Richards, kasama po itong si SQ KZ and syempre SQ Samantha Rescal. So, nakakatuwa lang pong makita si Alden Richards na muli po niyang nakakasama itong mga Dabarkads natin kahit na siya ay nasa ibang network na, no? Patunay lamang ito na hindi kailanman mahahadlangan ang tunay na samahan kahit na nasa pinakamahirap kayo na sitwasyon. At ang pruweba, si Alden Richards na nasa GMA Network. Samantalang, kanina naman po sa Porinoy The Apam Invasion, nagkagulo dito sa comment section po ng Itbulaga TVJ na YouTube channel. Paano ba naman kasi yung isa po sa contestant ng Porinoy The Apam Invasion ay kamukha daw netong isang host ng Tape Incorporated, itong si Paulo Contis. Sabi nga po ng isang netizen na nag-comment dito sa live chat ng Itbulaga, parang si Paulo Contis. And nang tingnan ko nga po, may hawig siya talaga kay Paulo Contis. Nagulat lang ako kasi nag-comment yung mga Dabarkads natin doon na si Paulo Contis nasa Itbulaga na siyang mukhang imposible. Kamukha lang pala mga ka-Dabarkads. Samantalang, ikinagulat naman ng lahat ng Dabarkads ang nagbalik po dito sa Itbulaga during Sugod Bahay mga kapatid. Isang bigating sponsors lang naman na matapos mawala ay eto na naman po at nagbabalik sa Itbulaga. So anong sponsor yan mga Kadabarkads? Walang iba kundi po ang Yakult. Meron nga pong dalawang mascot dito po sa Sugod Bahay mga kapatid para po irepresenta etong Yakult Probiotic na kung saan ay muling nagbalik sa Itbulaga. So congratulations sa Itbulaga at hopefully magbalik na rin po ang Pure Gold na kung saan ay pinaghahanap pa rin po hanggang ngayon ng mga Dabarkads natin. Maraming nagtatanong kung bakit nawala daw po ang Pure Gold sa Itbulaga. So babalik at babalik din yan mga Kadabarkads. Wait na lang natin, okay? Samantalang, isang host naman po ng TV5 ang tila daw bagain ng agaw ng atensyon sa social media. Sabi kasi dito, inilabas na write-ups ng bandera, ng agaw ng atensyon sa social media ang pagpapalit ni Willie ng profile photo sa kanyang Facebook account. Ito'y may connect pa rin sa pagtakbo ng Will to Win host sa pagkasenador ngayong darating na May 2025 midterm elections. Sa profile photo ng kanyang FB page, mababasa ang kanyang campaign tagline na puso para sa bayan. Sa isinulat niyang caption, inamin ni Willie na wala siyang alam. Sabi nga nila, wala daw akong alam. Tama sila, wala akong alam na mang-api ng kapwa. Wala akong alam na mang-isa ng kapwang Pilipino. Wala akong alam na magnakaw. Ang alam ko lang ay makagawa ng kabutihan sa mga nangangailangan nating kababayan. Ang pahayag ng TV host na nasabi na rin niya
sa kanyang press con noong February 21. Dagdag pang pahayag ng veteran TV host, mahigit 2 dekada na ang tumutulong noon at tuloy pa rin ang pagtulong ngayon, puso para sa bayan at galing sa puso. Tumatakbong senador si Willie sa 2025 midterm elections bilang isang independent candidate. Marami ang nagsabing susuportahan nila ang TV host, pero meron ding bumabati ko sa kanya. Narito ang ilang reaksyon ng netizen. Sabi ng isa dito, ang taong gustong tumulong sa kapwa kayang gawin kung may puso kahit wala siya posisyon sa gobyerno. So nasagot na po ito ni Mr. Willie Revillame na mas magagawa niyang makatulong sa mas maraming Pilipino kung meron siyang pondo. Kasi ang yaman po ni Mr. Willie Revillame, nauubos din po yan. Kaya pag naupo siya sa Senado, no, mga Kadaber Cards, yung perang dapat sa mga mamamayan, kukunin niya at ipapamahagi. Ibabalik din po yan sa ating bayan. Kaya subukan natin si Mr. Willie Revillame. So, bigyan po natin ng tsansa yung ibang humahangad po sa pagka-senador. Okay, bigyan po natin sila ng tsansa. Kasi paano naman natin malalaman yung magandang hangarin nila kung hindi natin sila bibigyan ng chance? Kung paulit-ulit nating iboboto ay yung mga politiko na matagal na po nating binoto pero wala naman pong nagawa. So, it's time to give chance to other, ika nga po nila. Okay, ito'y payo ko lang naman. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa binahagi po ni LM Entertainment tungkol sa magsa-shutdown sa Mayo. So, ano ba yung magsa-shutdown sa Mayo na yan? So, aking sinaliksikat na pag-alaman nga po natin na yun po pala ay yung Skype. Skype is shutting down after 2 decades. Sabi nga dito, Microsoft is shutting down Skype, the internet-based phone and video service that was once the dominant way of staying connected in the mid-2000s. Skype will no longer be available to use starting in May. The company confirmed on X, telling users that their log-in information can be used on Microsoft Teams free tier in the coming days. Skype shutdown comes 14 years after Microsoft bought the service for $8.5 billion in cash, marking the company's largest ever acquisition at the time. Microsoft integrated the service into its other products such as Office and its ill-fated mobile. So, yun po pala yun, mga Kadaber Gods. Kaya naman sa mga gumagamit ng Skype until now, magandang malaman nyo po ang tungkol dito. So, maraming salamat LM Entertainment dahil binahagi mo ang tungkol dito sa ating mga Kadaber Gods. Dahil baka until now ay meron pa nga pong gumagamit ng Skype, 'di ba? Di updated sila. Samantalang kanina naman, mga Kadaber Cats, during GB5, ginulantang po ang buong bansa dahil po sa online viewers ng TVJ Eat Bulaga YouTube channel na pumalo lang naman ng 142 or 143K online viewers. So, ligwak po ang katapatan nilang programa na merong 90 plus lamang na online viewers sa kanilang YouTube account. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.